a huge number of Davaoenos that are dissatisfied with the Dutertes. Ayaw iuna ang imong kasuko sa ako kay traidor na kintahay ko, dili man. Correct me if I'm wrong, pero ang impression nga talaga ay you were a DDS. And is Yes. that even an insult to call somebody a DDS? Di ba To hindi? me, it is. It is. To me, it is because I never was, and I feel like now with the atrocious things that the DDS have been doing, parang hindi nakaka-proud maging DDS. Siguro dati-dati, kung ang basehan ng pagiging DDS ay taga Davao ka, botante ka ng mga Duterte, at diehard ka sa kanila for the right reasons, sige, pwede pa. Pero ako talaga, I never voted for PRRD. Ang presidente ko noon, nung time niya, ay si Miriam. Miriam supporter talaga ako. Pangalawa, hindi ako taga Davao, taga Butuan City ako. At pangatlo, kailangan pa din na kahit mahal kita, you still need to be accountable sa mga bagay-bagay. Okay, that last Hindi ako line. konsentidor. Yes, yun ang interesting ano. Hindi ka konsentidor, pero nung panahon sorry, how long have you been doing mga parang vlogs or became an influencer that was connected with Duterte? I got discovered in 2020 when I started speaking on his behalf. But then, the that I did it for him, ang sa akin kasi, I started making videos to correct the misconceptions and the wrong things. Kasi more than anything else, ang plataforma ko kasi ay para sa katotohanan. Even if the truth hurts, di ba? And siguro, I have to take accountability kung bakit galit na galit ako dati. Kasi ikaw ba naman ang tahimik for 5 years? Di ba? Ikaw naman ang kinikimkim mo, ang lahat ng mga nakikita mo, nababasa mo, naririnig mo, at wala kang reaction for 5 years. Kaya nung December 17, 2020, doon nagbago ang lahat. Napuno ako, nagsalita ako, at hindi na po na-stop. Napuno ka saan? Napuno ako sa lahat ng mga pinagsasabi nilang hindi naman totoo. Pinagsasabi kanino? Like, in government in general, it wasn't really for PRRD. He just happened to be president. Kaya yung una ko kasing video na talagang that went viral, they saw it as a defense to the president. But in fact, it was honoring our frontliners. No? Yung unang video ko kasi was nasaan ang Pangulo just because sinagot ko lang na nasaan ang Pangulo. They were already expecting that I was defending him. Right. And ganun yung thinking nila na, sleeper cell ata to ni Duterte parang si Duterte ata may planting nito But absolutely not. No, I simply spoke on it because nasaktan ako para sa kaibigan ko that was a part of the Philippine Army kasi my best friends, one of my best friends is from the Philippine Army at that time, and during that time kakapanganak lang niya, and she was, still serving our country. She had a baby in tow, and it was the pandemic. And still, di ba, parang kung makapagsalita ang mga Pilipino na galit sa gobyerno, parang presidente lang, bakit kayo maghahanap sa presidente kung dapat nating i-honor ang ating mga frontliners? It started like that. Okay. Ganun lang talaga. It started like that, and then doon na ano na siya, parang nag-snowball na. Kasi of course, of my knowledge of course, the NPA operations, because I was volunteering with the Philippine Army and the Philippine National Police back then, parang doon na nag-snowball. Na parang kahit man, it was really a general parang thing. And because of PRRD's stance and directives as president, they all assumed I was defending him. Diba? Parang okay. ganun yung naging kalalabasan. Pero So, masaya. na-imagine ko, Jam, na ang dami siguro nagalit sa'yo na sumusuporta kay Duterte. Nung biglang, one day, nakita ko yung video mo, and I remember this, I was like, ano ba itong si Jam Magno? Hindi ko maintindihan. Biglang sinasabi niya na gusto daw ni Duterte ma-ICC at dapat lang. And ako mismo, I was like trying to do mental gymnastics na para maintindihan kita. No, because at the end of the day, I know PRRD differently. The PRRD that you all see, the president of the Philippines, the person that everybody seems to worship, is not the same. I mean, is the same person that I know, but I just know him differently. We've had conversations that are not the same conversation. Kaya galit na galit itong mga to sa akin kasi sila mamatay-matay sa kakasipsip. Hindi naman sila ganun kamahal. Hindi naman sila kinukumusta. Hindi naman sila tinatawagan. Hindi naman sila, alam mo yun, na kahit close in security ni Sir, alam na alam yan. That iba ang relationship ko. Ay, hindi ako baby girl Pero at the end of the day kasi, mataas ang respeto sa akin ni PRRD kasi hindi ako sip-sip sa kanya. Hindi Sinasabi ako mo ba sa kanya kung may mali siyang ginagawa? Sinasabi ko, hindi ko pinopost. Kaya sa mga nagsasabi po na kinukonsente ko po siya, hindi po. Hindi ko po siya kinukonsente. Ang lahat po ng opinion ko para sa kanya, sinasabi ko sa kanya diretso. Di ba? Tama. Kasi ganyan ka naman talaga. Oo, yung mga tao po na nilabhan ko dati, sinaktan ko, hindi pa rin po ako sorry. Ay, hindi naman po dahil hindi kasi kita ma-reach. Hindi kita makausap ng diretso kasi prangka po ako. Kay PRRD sa mga moments na may gusto akong sabihin, may gusto akong baguhin, may gusto akong request ganito ganyan, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Ngayon pag-usapan naman natin, yung isa pang parang ayaw sumagot, ayaw managot sa mga kasalanan niya, si VP Sara Duterte. The fact na Committee on Justice, I mean, sa Jam, Tingin mo tubig. Di ba, Jam, isipin mo Committee on Justice, di ba? Okay. Sinabi naman sa kanya, ito pagkakataon mo para hindi ka na ma-impeach. Ilang beses sinabi, Sara Duterte, not in the house, not present. Ilang beses, paulit-ulit. Oo.
Oh, anong tingin mo doon? Tama ba yung strategy na 'yon? At how do you feel about Sara Duterte being impeached? Dapat lang. Mm. Birthday gift na yun sa sarili ko, mga 10 years rin yun. Pag na-impeach siya. Mm. Kasi di ba, ma-imagine nyo yan? Presidente ka pero absent ka lagi? Paano yun? Right. Palagi Diba? nagbabakasyon. Kakaloka ba? Nasa Disneyland ka? Diyos ko, hirap na hirap yung Pilipinas. Ganun? Oo. Ay, Ne- no. Oh, sige. No, but okay. First of all, seriousness aside. Alam ko naman at nire-respeto ko that less talk, less mistakes. Right. Kaya ayaw na lang niya magpakita. Pero, at the same time, the self-entitlement is top tier. It's so obvious. It's Gold blatant. standard. Yes. Kakaloka ka, girl. Yeah, yun Ganun. siguro yung nakaka-disappoint para sa akin kay Sara Duterte. And nakikita mo nga how entitled she feels. Parang feeling niya talaga above the law siya. Na wala siyang pananagutan at pwede niyang gawin ng kahit na anong gusto niya at nobody can tell her otherwise. Ganun nga ba siya? She's a brat. She is. She is. She's a self-entitled brat that simply inherited a family name that she doesn't deserve. Wow. And you've said it publicly several times Diyos naman eh. ko naman. Okay. But so Ako na ngayon, lang po tatakbong presidente. ay, you know what? Diba? Meron ng Pwede movement ayoko, eh. gusto ko mag-date-date na lang, ayoko na maging Oh, presidente. sakit ng Sa ulo kanila yan, na ah. lang. Sa kanila na lang yan. Mm. Oo. Kasi ngayon lumalabas she's a front runner sa polls. Mhm. And but pababa yung poll numbers naman niya. Of course. How do you feel anong tingin mo ang pakiramdam o iniisip ng mga yung regional factions, for example, sa Davao at sa Mindanao. Kasi may mga salita nga na sinasabi nila pag Mindanao, solid Duterte daw. But ako, I disagree. I disagree. Now, you're from Mindanao. Kaya, I was in Davao City during the elections. I supported the person that took on the Dutertes. And I was happy to do that for Carlo Nograles and for the Nograleses. Because I still believe to this day, he is the more capable mayor of Davao City. He is the best, secondary to PRRD. He is the other best mayor that Davao deserves and missed the opportunity to elect. Bakit? Kasi mas pinili nila ang carton version ni PRRD. Nakaloka kayo. Carton Di ba? Di ba galit na galit sila sa akin kasi concerned ako kay Sir na di ba kung ikaw, presidente ka na ng Pilipinas, bakit ka ba bilang mayor, be? Oo. Na dapat lolo ka, tatay ka, love na love ka ng lahat ng tao. Dapat nga nasa bahay ka na, nagkakapi ka kasi wala ka namang i-prove sa sarili mo. Pero pinilit nga nila siyang tumakbo eh. Sino ba nang pilit sa kanya? Hindi ba mga anak niya? Yun Kasi na nga. na-realize niya na hindi nila kayang mag-isa? At hindi man nanalo si Baste. Ay, hindi talaga, Diyos ko. Isipin mo, mayor, tapos I mean, bumabato with all vice due mayor. respect, with all due respect, alam ko na talaga that it was bound to happen. That it was going to be Baste, then it was eventually going to be Vigo. Ganun lang naman talaga yun. And again, it is just such a slap to the face of one of the greatest cities of this country to fall into that type of politics. Kasi 'di ba, Davao City, life is here. Paano ka naging life is here kung yung mga leader mo ganyan mo inelect? Mm. 'Di ba? Oo. Where is the dignity there na Davao life is here? Pero kahit binabastos nyo si Marcos, hindi naman naiwan ang Davao City sa tulong. Hindi naiwan ang Davao City sa serbisyo ng gobyerno. And that was why I was there to begin with. I was there with Tingog Party List because we were serving people every single day. How did they view that? They view that as us buying votes. Ano daw? How could that be? And that's why the politics kasi with Davao City now, ang masasabi ko when I was there is really a huge number of Davaoenos that are dissatisfied with the Dutertes. However, because they love the father so much, they cannot simply show him that they no longer support his children. Right. Marami Okay. akong narinig na ugong-ugong nga Ay, Diyos ko. na parang quiet na lang pero My own family na-disappointed who's from sila. Davao. Correct. Because at the end of the day, kakaiba. Si Sir dati nagtataksi, umiikot. Di ba? Si Sir dati may mga ginagawa bilang mayor. Ganito ang stories na may mga stories ba na ganyan ka-prolific? May mga life-changing stories ba about Baste as mayor? Sige nga. Na Baste showed up early. Yun lang. Na nagpa-flag ceremony. Hindi Di ba? nga- Na hindi naka-round neck. O, Sige nga, hindi. I mean, with all due respect, Baste is guwapo and all that. But when you gotta be mayor, bruh. Di ba? Di ba? I mean, come on. I mean, tatay mo pwedeng maging late ng 6 hours, presidente yun eh. Pero ikaw na nga lang naging mayor, parang hindi ka masaya bilang mayor. Yun lang naman sa akin. Ako, again, si Baste, ang laki ng tulong sa akin pag may mga pasyente ako na gusto kong iuwi sa mga hospital sa Davao, ganun. Yan, wala akong masabi sa kanya. But, he needs to grow far from that if we are to keep Davao as a top tier city. 'Di ba? And that's why doon ako nasaktan na parang ano pa to? Mm. 'Di ba? Parang kung tatay mo si PRRD, dapat ang pressure mo 10 million, 'di ba dapat? Na mas matalino dapat ako, mas magaling dapat ako. Kung ano man ang mali ng tatay ko, aayusin ko. 'Di ba dapat ganun? Ano ba ang tea ngayon sa pamilya Duterte, sa mga magkakapatid?
Kasi hindi nga humaharap si Sara Duterte sa kanyang impeachment. Tingin mo ba itong impeachment trial, haharap na siya? O tingin mo hindi? Ano tingin mo sa pagkaugali niya? I just feel that, you know what, it shouldn't be about what Sarah wants. Mm. This should never be about what Sarah wants. It should be what the Filipino people deserve. And the Filipino people deserves a vice president that will be impeached. That's it. Kasi puro tayo what Sarah wants. Anong what Sarah wants? Ang gusto niya, may bigyan siya ng travel authority kasi pupunta siya, kasi kung saan siya pupunta, kung pwede palang Mars, dun lang siya. Alam mo, yun nga nakakalungkot dun sa pagiging Vice President ni Sara. Kasi from day one, napansin ko nga, palagi No, niyang... she was okay in the beginning. No, Okay naman siya I in the don't know. beginning. I don't- you know why? Bigyan naman natin siya, pinatanggal niya lahat ng Little Mermaid sa mga classroom eh. Oh. Ayaw Hindi, masaya eh, oh. Pero Pinatanggal Jama, mo Winnie the Pooh. ako sabi ko sa'yo. Ako Ginawang mismo, Japanese classroom, mga... naalala ko kasi nung naging Vice President siya, Oh. sinabi niya kay BBM, gusto ko gamitin yung presidential chopper. Nung Actually, pala, no. Gusto ko ng mas want maraming to- security guard. Ang dami na hinihingi na. Okay. From my perspective during that time, PBBM, sinabi ko na talaga to. Ang ugali kasi ng presidente natin ngayon, kaya medyo na sumasakit talaga itong mga kilikili ko, pati yung mga singit ko, masyadong mabait kasi siya. Hindi siya weak, masyado siya mabait. Yung parang, sir, pwede ka naman manuntok, sir. Manuntok ka naman minsan, please. Ganon. Yun kasi, it started as a conversation na sige, kasi kailangan niyang umuwi. Yes. Kasi si PBBM, isa yan sa pinaka na-appreciate ko sa kanya. Oh, wag naman kayong ma-stroke, nasa-stroke na naman Oo kayo. nga, yan na. Loyalista BBM na loyal. bigla ako. Itong paano na? Binoto ko po siya. No, wag po tayo magalit. No, Unitem. Oh, di ba? Si sir kasi, values family. Values family. Kaya yung dream ko, matanong siya, sir, paano kaya ang buhay mo? Kung yung mga katulad ko magiging anak mo, no? Hindi ka kaya mas stress kaysa sa Filipino problems. Pero si PBBM kasi, the conversation was, you can go home to she didn't ask. She did. She had a demand. But PBBM was not against the idea. Yes. He never was. Yes. He never was. And what I was about to say about that is, yung nga nakita ko kay BBM, na Pinagbigyan siya. palaging pinagbibigyan. Si Lenny Speaker, pinagbigyan. Para siyang nakakabatang kapatid na brat. Yes. Na lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo. Until hindi na kaya. Hindi. Na parang, ay nako. Nakukompromiso na eh. And Yes. besides, with the security, ayoko namang kasi mahal ko yung iba pong security nila ng pamilya Duterte. Kasi of course, I've met them, I've worked with them, and I understood the logic of creating a bigger force so that they were able to keep their jobs. I understood Just that to logic. keep the jobs. I mean, kasi, syempre, kasi alam mo, that's the sad thing kasi about the military personnel or the security personnel is that, you know, when you're, I don't want to say padrino, but syempre, yung binabantayan mo, gumagraduate na, nawawala ang trajectory mo. No? And minsan, sad ito, kasi hindi ito deserve ng ating mga service personnel. Lalo na talaga yung mga totoong hardworking, yung mga grabe yung sinakripisyo para sa mga politiko na binabantayan nila. And that, in of itself, nagets ng logic na sige to widen your security, to keep them na parang i-ease through, hindi naman i-keep sila forever. I-ease through lang sana para maiayos kung saang unit sila ilalagay. 'Di ba? Hindi na sige, bago na sige, bye-bye. Ay. 'Di ba? Parang hala, wag naman sana ganun. Lalo na when the Dutertes, lalo na si PRRD, he would always want, lalo na talaga his service personnel, especially those people that work very closely with him, na maiayos yan sila. Hindi na, di ba? Abrupt kasi yan, Chris. Pagpalit ng ganito, agad-agad yan, pinakauna yan, the lowest of the lowest, security, mga driver, ultimately, wala yan. So you're saying na kaya 600 dati yung staff niya, yung security dito, Hindi, para lang bigyan ng trabaho? No, it wasn't para bigyan ng trabaho. It was to ease them into the transition. It wasn't at all. Kasi she had a demand. That was her demand, right? Yep. But I understood the logic behind it was hindi yun ang gusto ng side naman ng presidente. Right. Ang side naman ng presidente was, and which I agree with, may transition nga siya. Right, okay. Na you know, sige, para hindi mabilis yung syempre, ang nangyari kasi sa Malacanang, kasi ba, from all the Visayas to all the Tagalogs, di ba, ganun yun, syempre. From all the South, all the North, ganun kasi nangyari. So, ang sa kanila lang, naintindihan ni PBBM, again, sa sobrang bait niya, na parang, sige, oo, ako dyan, pero, to just ease into the transition of Right. putting them kung saan sila pwede na hindi man abroad. At hindi permanent yun. No, Oo. hindi permanent. Pero ang nakakalungkot doon, as soon as tinanggal nga, yung 200 out of the 600 na naging 400, nagwawala na yung, as you would call her, yung brat. Boba Yun. Nakakain. Sorry. Yun. Di ba Sorry, behave dapat? Ganyan. Sige, okay. So, in peace, Diba? calm. Yan. Kakaloka Yan. naman kasi. Sige, ito naman. Diba? Di mo naman kasi staff yan, Staff yan ng Filipino people, diba? At ang nagsusweldo ay galing sa kaban ng bayan. Correct. Sige, next. Paano naman yung issue ng confidential fund? Okay. Wala naman talaga dapat confidential fund. Humingi siya ng 250. Again.
pinagbigyan ni PBBM when he didn't have to and should not have done. Dito na sinasabi ko ng toxic relationship na meron silang dalawa. The abuser and the victim. We seem Di to ba? forget that between Sarah and PBBM, there was Martin Romualdez. Bago Okay. pa man po, di ba? Ang tao na tinawag ng tambaluslos ang pinakagamit na gamit niya. Mhm. 'Di ba? Yes. Dahil hindi ka pinagbigyan sa gusto mo, biglang naging tambaluslos ang napakalaking tulong sa iyo. Doon ako nasaktan, doon ako na trauma, at doon ako napaisip at napapunta ng Davao City para kausapin si PRRD na ano po yung nangyayari. Kasi that was the last time that I publicly was seen with PRRD. I visited him in Davao City in 2023 because this was it na parang, Yes. sir. It was very harmonious. The unity team was created. I loved working with Tingog. It was all speak span until Sarah opened her Instagram and decided to post this shit show. Doon lang. Just because hindi siya napagbigyan. Because hindi siya napagbigyan, pinalabas na niya agad na si Martin Romualdez ang pinakamalalang may kasalanan sa Diablo. Diyos, are you cray-cray, girl? At gusto ko mag-react nung time na yun, sa totoo lang. Yun yung time na buong buhay ko, na parang feeling ko, magkakaroon ako ng heart attack. Na parang gusto ko, yung galit na galit ka, pero hindi pwede. Hindi Aha. pwede. Unity pa rin sila. Buo pa rin ang pamilya. Hindi Kahit pwedeng na mag-react. warak-warak na, Oo, may yung parang problema gusto ko na. nang sumigaw. Kasi alam ko yung totoo. Kasi a week before, alam ko yung nangyari. Parang, So, okay. So, uza, ganun. Tapos, pero kasi we assumed, sa side naman namin na, ay hindi, kakalma lang yan. Kasi krung-krung Hindi. minsan. Hindi ko Baka pagkalapag ng Davao, baka malambing lang doon, okay na Okay ulit. na. Alam mo, may mga ganun siya volatile eh. Pero Volatile. Hindi parang, hala, tuloy-tuloy na. Bakit tuloy-tuloy? Kasi isa pang mas mabait. Nagrabe kasalanan yung pagkamabait, si speaker din, si former speaker Martin din. Ayaw mag-defend sa self. Ayaw. never. Oh, di ba? Never. Since time ng Tambalos-Los, can you tell me ever a time before this 12-minute That he said anything? Wala. Never. Never. Actually, bihira mo nga siya makita eh. Exactamente my point. That's why they keep on saying, you're defending him. Why do you support him? I don't defend him. Because he precisely says he doesn't need it. Yeah. A person who is not guilty doesn't need defending. He needs supporting. That's why ako they're like, oh kasi, diyan ka kasi, nababayaran ka ng malita. Sa tingin mo, hindi, kung nababayaran man ako ng malita para manahimik, para hindi kayo murahin lahat. Yun. Oh my God, it's so hard to be nice. When you know that the person that you're supporting is being lied about every single day. So, what's interesting is, yun ang nabanggit mo yung name ni Martin Romualdez. And I have to. Because I feel now that he's spoken out, I feel now, because he's always been painted as this villain, when in fact, he just does not speak about himself. Right. He just doesn't, because minsan sabi ko nga, sir, pare, pwede Lumaban ka Bisaya. naman. Sir, pwede pang Bisaya naman a warrior. Sir, sir, please. Alam mo yung ganun? Kasi si sir, very calm. Alam mo na tinawag na siya ng tambalos-los? Alam mo yung reaction niya, parang, I don't understand the word. No! You don't deserve that word. Parang, yun eh, alam mo yun, isipin mo, from that moment, Chris, to now, yeah. to that 12, kaya mo yan? Iinsultuhin ka na ikaw yung pinaka-animal sa buong mundo ng ilang taon? Tapos in 12 minutes lang ang sagot mo, kalmang-kalma ka pa. Pero alam mo yung nakakalungkot doon para sa akin ay nakikita nga natin ngayon na lumalabas may mga 6.77 billion na bank transactions na dumaan sa accounts ni Sara Duterte Oh, sa tapos si kanyang Martin asawa. nga ang kawatan, no? Oh, kaya Ang galing nun. yun ang nakakagulat eh, na ang hirap magbato ng Ay, hindi, bawal nga akusasyon. daw, di ba? Bawal nga daw kasi hindi daw totoo yun. Gawa-gawa nga daw doon. Krong-krong, gano'n. Fiction, Oo. di ba? Sarap manakal. Ayun na nga, tinawag nilang Ay, fiction diba? yung AMLAC. Fictional ang AMLAC. Bank statements, lahat daw fictional. Hindi kasi, okay, ako, I cannot be a hypocrite. Dati-rate, nung lumabas ito kay Trillanes, Diyos ko, inaaway ko pa si Sir. So, syempre now. Nagsisorry ka na kay Trillanes. Hindi ako nagsasorry sa kanya kasi sa mga sinabi ko dati kasi naman talaga barky-barky naman siya. Pero to be fair, in fairness po, ang effort niyo po talaga to get justice. Kasi Yeah. kahit man ano nang ginawa nila sa'yo, lumalabas ka pa rin panalo. But I am not sorry for what I said about you because I really don't like the barking. We should all be calm and pretty but ngayon medyo ikaw yung ano talaga. Top tier ang yung revenge tactic. Yun, Diba? okay, wow. Iba si Sunny talaga. I love the fact at least binigyan mo siya ng credit at Ay, kahit may pa paano nag-apologize Ay, siya. oo naman. Kahit naman kay VP Lenny, nag-apologize rin ako.